Flood control na, word ha, flood control anomaly. 2017, 2018, panahon early as 2017. ni President Duterte. Yes, i-research na lang ng mga tao yan. So this did not start panahon ni PBM. Pero attorney, maalala ko dun sa mga isa sa mga talks ni Pangulong Duterte noon, may mga binanggit siya na sangkot sa flood control na mga pangalan. Unang-una, teka muna. Alam mo, may problema doon sa teoryang yon. Kasi ang pinag-uusapan talaga, yung trilyon ng pagnanakaw dito sa 25, yun talaga eh. Kasi sabi ko nga, kung totoo yung sinasabi nyo ng panahon ng administrasyong Duterte, anti-Duterte ang lahat na media na sana na-expose na yan. Wala akong narinig noon na DPWH ng mga flood control projects. Ganon. Baka hindi lang masyadong pumutok pa that time. Pero Dahil may sagot ako bakit hindi masyadong mag-ingay ang mga anti-Duterte noon? Kasi focus kami sa war on drugs. Napaka-delikado ng panahon na yun. The reason there is hindi nga pumutok yan sa media eh. Ang mainstream media noon talagang anti-Duterte. Ang labo noon na appropriations chair ka, may pasabog ka online. Initially naniwala ako but when I look at it from a critical and skeptical perspective, nung in-review ko, halos lahat ng sinabi niya, if not lahat, hearsay. In terms of BBM. Hindi siya, yung pagbanggit niya kay BBM, sinabi lang sa kanya. Sinabi sa kanya ni Martin Romualdez, sinabi sa kanya ni DBM Sec, sinabi sa kanya nung isa pang tao, ni Yusek Bersamin, or Secretary, ES Bersamin. Ibang Yusek pala. Adrian Bersamin. Laging sinabi niyan, hindi yung ako nakausap ko si Pangulo, appropriations chair ka, tapos pinasingit sa'yo ni BBM, hindi ka kinausap diretso? Unang-una, kung ako naman si Marcos Jr., bakit naman kita kakausapin? Paano ang deniability ko? Kailangan marunong ka rin. Kailangan yung mga bata ko ang kakausap sa'yo. Otherwise, stupid ako. Hindi naman stupid si Marcos Jr. So, ayun! Totoo. Matalino yun. Alam nyo, yung sinasabi nilang walang political will, I've been disagreeing with that, na mahina. Hindi. Alam kong bakit. Can you imagine number one, biro mo, pinakulong niya si Kibuloy. Pinapunta niya yung 3,000 mahigit na mga political will. Sa political will yun. Isa pa. President Duterte. Biro mo, pinakulong niya si Duterte. Never kong na-imagine ang magagawa niya yun. Political will yun. Yung kanyang bulldog, si Torre, pagkatapos na sumunod sa kanya, hiniya niya. Pwede naman yung political will din yun. Political din yun. Yan ang sinasabi ko. Kaya, huwag niyong i-underestimate itong mamantong magaling to. Kasi, ever since, di ba, parang pinalalabas ni Presidente Marcos na siya nag-expose. Sabi niya, mahiya naman kayo. Sabi ko noon, immediately sabi ko, mali yata, dapat mahiya naman tayo. Kasama ka doon eh. Akala ko mahiya naman ako. Tayo. Kasi kasama ka doon. Sabi ko, ever since sinasabi ko, you cannot escape accountability kasi ikaw ang gumawa ng budget through the Department of Budget and Management. Pupunta sa mga kalyado mo. Madali sabi, kasi nung panahon namin, si Presidente Duterte, pag ginawa mo yung budget, pag-aaralan niya yun. So, alam niya lahat ang allocation kung saan pupunta. Doon pa lang sa National Expenditure Program. Alam niya na yun. Alam niya. Pangulo yan. So, dinala mo sa Kongreso. May mga ginawa silang magic doon. Pero pupunta ko din sa kanya eh. So, madali sabi, since alam mo yung wala, alam mo ngayon kung ano mga pumasok. Kaya may mga chances minsan, Attorney Sal, na binivito ng Pangulo yung mga line items. Ang binito niya rito, kakapiranggot eh. Pero yung so much billions, talagang inaproba niya, kaya nagkaroon ng korupsyon. Kaya sabi ko, hindi ka makakawala rito. Either you're complicit, or siguro napaglaruan ka, gross incompetence. Pero Attorney Jess, ikaw naman, ano sa tingin mo, bakit parang sinabay doon sa expose ni Yusek Bernardo, dating DPWH Yusek Bernardo, itong pagpapalabas ng video ni Saldico? Well, I've always said on this show and other shows, meron namang DDS script, may Marcos script. We are witnessing the divorce of the unit team. And lahat tayo, the taong bayan, we are just like children caught between the divorce of a mother and a father, nag-aaway. Pero sinong tama sa kanila? Ang una kong pansin dyan, parehong mali. With all due respect, syempre sa mga DDS, Of course, si Saldico, we all know what he's capable of. He's so rich. How did he acquire all of that? So questionable siya. So kung sinasabi niyang ibang tao corrupt, di ba? Questionable din kung totoo yung mga tinuturo niya. Medyo naniniwala ako hindi ko sinasabing hindi ako naniniwala sa kanya. Yung mga sinabi niya ba, may katotohanan ba yon sa tingin mo? Tinuturo niya. No, I mean, initially. Oo, na-hunch na parang, okay, siya mismo questionable, ilalaglag niya yung mga kapwa niya. Pero syempre, naaalala ko ang magnanakaw. Galit sa kapwa magnanakaw. Pero beside that, I have to emphasize, syempre to balance the discussion, si Saldico matagal na yung contractor. At hindi naman siya namayagpag sa panahon lang ni BBM. I have to say na mayagpag din siya sa panahon ni President Duterte. President Duterte attended the inauguration of a power plant
ni Zaldico sa Bicol Region. Yeah. Yes, they were so happy to get happier times. And yung flood control, it did not start during PBBM. May flood control na noong 2017-2018. Anong proof ko? Senator Joel Villanueva, galit kay Zaldico, sinabi formally, laptop. Tapos si House Minority Leader or Majority Leader Rolando Andaya, magugugil ng mga tao to. May pinasabog siya flood control. Yes. Flood control na, word ha, flood control anomaly. 2017-2018, panahon early as 2017. ni President Duterte. Yes, i-research na lang ng mga tao yan. So this did not start panahon ni PBM. Pero alam mo, maalala ko dun una. sa mga isa sa mga talks ni Pangulong Duterte noon, may mga binanggit siya na sangkot sa flood control na mga pangalan. Unang-una, teka muna. Alam mo, may problema doon sa tsoryang yon. Kasi ang pinag-uusapan talaga, yung trilyon ng pagnanakaw dito sa 25, yun talaga eh. Kasi sabi ko nga, kung totoo yung sinasabi nyo ng panahon ng administrasyong Duterte, anti-Duterte ang lahat na media, na sana na-expose na yan. Wala akong narinig noon na DPWH ng mga flood control projects. Pero may binanggit siya sa mga one of the talks niya na may sangkot sa flood control dati na Si Congressman Eric Yap, nilaglag ni President Duterte noon. Rocknetting sa Baguio. Sa Baguio issue. Flood control ng rocknetting. Dinimanda ba yun? Hindi. Yun nga, wala nga lang na demanda during that time. Ibig sabihin, walang ebidensya kung pag gano'n. Baka hindi lang masyadong pumutok pa that time. Dahil pero may sagot mali pa ako siya. Yes. Bakit hindi masyadong mag-ingay ang mga anti-Duterte noon? Kasi focus kami sa war on drugs. Napaka-delikado ng panahon na yun. The reason there is hindi nga pumutok yan sa media eh. Ang mainstream media noon talagang anti-Duterte. Anti-Duterte. Pero sinashutdown ni President. Hindi Pinasalang totoo ABS. yan ako. Pinakutang Rappler. I disagree with that. Kinulong si Trillanes. Hindi rin totoo yun. Yung sa ABS, hindi totoo yun. Kasi talagang sa Kongreso, nakita mo yung mga ebidensya doon eh. Hindi, alam mo si Duterte, hindi nakikaalam yun. Yun yung pagpalit kay Albars, hindi niya alam eh. Pag landing niya, sa kanya lang nalaman, wala na palang speaker. Wala, hindi nakikaalam yun. Iba ang style nun eh. Balik tayo dun sa issue ni Zaldico, dun sa mga pinahayag niya ngayon. Ito yung issue ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos, ang binabanggit niya na nag-utos, though hindi niya directly na nakausap, may pinakausap sa kanya na isang opisyal na kasama sa meeting at tinuturo niya si ang labo nun bago si Attorney Sal, no? Sabi ko lang, ang labo nun na appropriations chair ka, may pasabog ka online. Initially naniwala ako but when I look at it from a critical and skeptical perspective, nung review ko, halos lahat ng sinabi niya, if not lahat, hearsay. In terms of BBM. Hindi siya, yung pagbanggit niya kay BBM, narinig, sinabi lang sa kanya. Sinabi sa kanya ni Martin Romualdez, sinabi sa kanya ni DBM Sec, sinabi sa kanya nung isa pang tao, ni Yusek Bersamin, or Secretary, ES Bersamin. Ibang Yusek ibang Yusek pala. Adrian Bersamin. Laging sinabi niyan, hindi yung ako nakausap ko si Pangulo, appropriations chair ka, tapos pinasingit sa'yo ni BBM, hindi ka kinausap diretso? Unang-una, kung ako naman si Marcos Jr., bakit naman kita kakausapin? Paano ang deniability ko? Kailangan marunong ka rin. Kailangan yung mga bata ko ang kakausap sa'yo. Otherwise, stupid ako. Hindi naman stupid si Marcos Jr. So, ayun! Totoo. Matalino yun. Alam nyo, yung sinasabi nilang walang political will, I've been disagreeing with that, na mahina. Hindi. Alam kong bakit. Totoo. Can you imagine number one, biro mo, pinakulong niya si Kibuloy, pinapunta niya yung 3,000 mahigit na mga political will. Sa political will yun. Isa pa. President Duterte. Biro mo, pinakulong niya si Duterte. Never kong na-imagine ang magagawa niya yun. Political will yun. Yung kanyang bulldog, si Torre, pagkatapos na sumunod sa kanya, hiniya niya. Pwede naman yung political will din yun. Political din yun. Yan ang sinasabi ko. Kaya, huwag niyong i-underestimate itong magaling to. In fairness, Sir Dexter, I agree. Diyan ako mag-agree kay Attorney Sal. Pero ang term ko ay hindi political will. Tuso. Kasama na yun. Tuso na yun at political will. Tapang ka. Pero sa tingin nyo, may patutunguhan ba to? Kasi kanina, naglabas na rin ng statement si Blue Ribbon Committee Chair Senator Lacson na walang probative value yung statement niya dahil hindi naman ito under oath or... Sagutin kita doon sa may patutunguhan ba? Meron. Patungo ito sa region change at sa pagkakulong sa kanilang lahat. Regime change. Ay kasi, ano yun? Ako naman, in fairness kay Attorney Sal, pareho kaming lawyers. But I know and acknowledge that there's a court of public opinion different from the court of law. So baka doon naglalaro si Zaldico. Pero, kung gusto niyang mapakulong si PBBM, umuwi siya. Magkaso siya, panumpaan niya, siyang maging lead complainant or lead witness, kasuhan niya. Pero sa tingin niyo, Attorney Sal, itong kanyang expose na ito ay sapat ba para silaban ang
damdamin ng bawat Pilipino na galit na dito sa mga anomalya sa flood control. Ano Dahil nakita pagsisilaban mo? Galit na nga eh. Puot na nga eh. pero nakita natin na ang dami ng mga rally na nangyari, pero parang hanggang doon na lang. Ano, alam mo yung 16, 17, 18, malaking ano yan. Ma-overrun tayo lahat ng events na yan. Kasi tanda mo, 3 araw yan. Yes. Tapos ang nagpasimulo niya, Iglesia ni Cristo, sasamahan ng KOJC ni Kibuloy, sasamahan ng Jesus is Lord. So may yung KOJC sasama kasama na yung Jesus is Lord ni Villanueva. Di ba nag-1 milyong college sila sa Luneta? Andun pa yung grupo, may nagsabi sa akin, sasama rin yung grupo ni Brother, sino? Bilarde. Bilarde, yes. Tapos yung mga business groups. El Shaddai. Tapos yung mga DDS pa. Lahat ng mga grupo ng DDS. Kasi yung sa November 30, yellow yun. Tapos walang uwian pa. Alam mo, tinitingnan ko, sabi ko, walang yan. Pag walang nagawa si Presidente rito, tuloy-tuloy na yan. Kasi, tingnan mo yung People Power 1 and People Power 2. Bakit sila nag-succeed? Kasi yung military nag-withdraw ng support. At kung makikita mo, kaya lang nag-withdraw ng support pag nandiyan ang tao. Critical mass. Pag nakita na nila eh. That's the only time na mag-withdraw ng support. Kaya tinitingnan ko, yung, di ba, magpapadala ng 15 pulis, 1,000. Pulis. 16,000. 15,000 sabi niya. 16,400. To be specific. Sige. Talagang sakto. Sabi ko, nabasa ko yun eh. Alam mo nga ako, yung grupong yan, huwag kayo magre-react niyan kasi yan ang magbabantay para sa inyo. Pag nakita kayo ubod ng dami, yun na. Babaliktad yun para sa inyo. Alam mo, yun ang nakikita ko niyan. Kaya alam mo, di ba, I wrote an article and I've been telling BBM, sabi ko, if you're not complicit, under the Constitution, you can exercise extraordinary powers. Ang constitutional basis mo ako, your job is to serve and to protect. When your government has failed, and obviously, nag-failure ka na, kaya ka nagagalit ng tao, mag-declare kang revolutionary government. Pero, may condition ako. One, pag nag-declare ka, hindi lang basta mag-declare ka para i-save sarili mo. Number 1, you abolish Congress kasi galit ang lahat ng tao dyan. Number 2, pakulong mo lahat. Kung ang anak mo kasama, gaya mo si Duterte. Pakulong mo rin kasi hindi ba sabi ni Duterte, drug addict ang anak ko, drug. Sabihin nyo, prueba, papatayin ko sa harapan nyo. Ganun dapat. Number 3, ibalik mo si Duterte. Kasi illegal nga yung ginawa mo. Lahat nagsasabi na illegal. Pang-apat, gumawa ka na ng reforma kung hindi ka complicit. Kasi kung magdi-declare ka lang, akala mo ka-save ka, ay mag-aaras ang tao sa'yo. Kanya lang, itong naging pahayag na ni Zaldico na patungo mismo doon sa Pangulo, doon sa sinasabing insertion ng 100 million for flood control projects for 2025 national budget. Billion. Yes. Paano? I don't think it's enough eh. In fairness, ako naman, kontra ako a bit, no? At pihit ako kay Attorney Sal, di ba? Ako, I don't think it's enough because it's not yet the smoking gun. Una, there's so many questions. 100 billion is too small for a president. Assuming, kurakot ang presidente. Okay? Parang it doesn't make sense. Second, bakit ka magpapa-insert kay Zaldico through hearsay when you can insert on your own? And I know this for a fact. Kasi sila Yes, and I know this for a fact, sir. May Tweety Bird ako na source, na congressman, who says na the president can order insertions on his own, NEP pa lang. Bago pa lang i-submit. Assuming corrupt siya, hindi ko sinasabing corrupt. But if you want to be corrupt, you can have your own projects, NEP pa lang. So bakit mo kailangan kausapin sa BICAM? Ang sabi ni Zaldico, nung nagsisimula ng BICAM, nung November 2024, saka ako kinakausap nitong mga tao na to make insertions. Why would you need to make insertions to Zaldico? As the president, ha? Okay. So that's the second. And third, yun nga, kulang yung kwento. Ano yung direct link? May part 2 daw eh. Kasi ang sabi ni Attorney Sal kanina, bago yung part 2, ang sabi ni Attorney Sal kanina, syempre matalino si BBM. Gagawa siya ng plausible deniability. Okay. Hindi, wala ako dyan, wala akong ganun, wala akong dyan. Kung ganun, kaya din naman yung gawin yun sa mga sekretary niya eh. Mag-insert kayo dyan, SEC ng DPWH, DENR, DepEd, gawa kayo ng project, gawa kayo din. Tapos wala kay BBM. Because on paper, ang nag-propose ng NEP, the departments. Yes. Magsa-sponsor, senator or congressman. So, malinis din siya. So, bakit na kailangan si Zaldico para magmukhang malinis? Let me respond to that muna. Unang-una, yung statement ko na nilabas, kanina nga, inanod dito sa bilyonaryo. Ano sabi ko, if the action of the president, as per Zaldico's statement, kung ito'y corroborated by documentary and testimonial evidence, then that is betrayal of the public trust. And that is an impeachable offense. Now, pagdating naman doon sa mga insertions, kahit nasabihin mo na yung teorya mo, theoretically, kahit yung teorya mo, may problema pa rin eh. Bakit?
siya nga ang pumirma eh. In other words, binuksan mo yung corruption by approving yung ginawa ng mga tao doon kahit na hindi mo alam. Eh, alam mo na nga na ganito, ayaw mo nga. Tsaka, I remember him sa SONA, yung sabi niya, hanap ka ba ng kausap kapag bored ka? Pwede mong makausap mapaumaga man or gabi. ganito, ayaw mo nga. Tsaka, I remember him sa SONA, yung sabi niya, alam ko may corruption. Alam ko may bribe. Ninalanan niya nga eh. Kaya I've been criticizing the investigation. Ano pang iimbestigahan mo? Nag-imbestiga ka na, alam mo na nga eh. Pakulong mo na lang lahat yan. Sorry, Sir Dexter, no? Attorney Sal, question na, ang logic mo is if pinirmahan, kahit hindi mo alam na corrupt, may liability si Pangulo. No, I mean, yung logic Yung sa logic mo, dahil siya pumirma sa... Dahil kasi nga, saka tanda mo, during that time, di ba, ang dami nang nagre-reklamo dyan sa insertion, nagkaroon ng gulo dyan eh. Tapos, tinanggi niya na, hindi, wala akong nakitang insertion dyan. Di ba, sabi niya, pinirmahan ko yan, wala naman. Kasi nga, yung pinirmahan mo, wala na. Ang insertion nangyari doon. Di ba? Yun ang ano noon eh. Actually, di ba, yung gaangan natin ng 2025, nakabinbin pa ngayon sa Korte Suprema dahil kinwestiyon. Dahil doon sa mga... As the most corrupt 2025 kasi budget. may mga, di ba, may binawas ang PhilHealth. Yes. Allegedly, mas mababa yung DepEd. At saka yung sinabi sinabi din ng dating Pangulo na may mga nakita siyang mga blank na mga ako in items. fairness, those are all legitimate questions. Yes. Pero ang question ko din, kung ang ating theory naman is dahil pumirma ka, despite all the noise, medyo ganun din kay Pangulong Duterte. Ang dami na ding noise noon, Freegate scandal, Farmally, this and that, this corruption, that corruption. Sabi ni Attorney Sal, wala daw masyadong nag-ingay. In fairness, nagsubok ang mga anti-Duterte mag-ingay but nga, focus sa war on drugs, may lockdown, may pandemic, takot yung mga tao, authoritarian si President Duterte, pumirma pa din si Duterte. Okay, last hear it sa issue. Yung formalin sinasabi nyo, may demanda ba ron? Meron po. Saan? Sa Ombudsman. Sa Ombudsman. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. 39 na po kasi nung dating kasi alam mo, Ombudsman. ako kasi noon, I remember, ang aking tsorya doon, sabi ko, ano bang problema niyo sa Farmally? Sabi nila, ang pinaka-kontra nila, kasi binenta ng ubod ng mahal. Overpriced. Pero, nung inexamine, yung palang presyong yon at the time ng pandemic, kaya talagang mahal. Kaya ang tanong ko, simple lang ang tanong niyo, yung kontrata ba may disadvantage sa gobyerno? One, unang tanong mo, sinunod ba nila yung terms of the contract? Na-deliver ba nila o hindi? Na-deliver. Walang reklamo, wala. O anong anomalya? Sabi nila, hindi kasi yung isang company, wala namang ganong kalaking pera. Bakit nakuha nila sa nakuha ang kontrata? Net contracting capacity. Ang tanong ko naman, teka muna. Ay ano naman, ang mahalaga, meron mang problema doon sa terms ng kontrata na hindi nasunod. Kung wala, walang violation. Hindi ko na lalaliman, pero ang sagot ko, meron. Anyway, Nasaan? Moving to the